May tasty bread tayo dito na Gardenia, cheese dog at Eden cheese. Ngayon, gagawa tayo ng bread rolls. Kasi nag-crave si Nathan. Request kasi niyan sa akin. Dahil hindi naman pinapansin yung tinapay, nilagyan ko na lang siya ng konting twist. Balitan, ang request na bit ni Nathan. Hindi, for the go si mami dyan. Yun, nag-press ako ng 8 tinapay. So, bali 8 yung nagawa ko dyan. Next, hihiwain na natin yung cheese. Bali pahaba yung paghiwa ko ng cheese para may pantay siya sa tinapay. Para dulo hanggang dulo, pag kinagat mo, mayroon siyang cheese. Ganon. Tapos, nung hiniwa ko siya, tinignan ko, mataba, kaya hiniwa ko pa ulit ng mas manipis pa. Para kapag ka nagsama yung hotdog at cheese, hindi masyadong malaki. Pag binalot mo siya sa tinapay, hindi siya masyadong malaki. Para lang sa ganun, mas maganda naman yung outcome niya. Ngayon, hiniwa-hiwa ko na rin yung hotdog kasi hindi naman maganda kapag kabuong hotdog yung ilagay. Next, nag-stir na rin tayo dito ng isang itlog. Isang itlog lang yung in-stir ko kasi konti lang naman yung tinapay. Bali, sumobra pa nga yung itlog. Tapos, next yung breadcrumbs na gagamitin natin para pambalot sa tinapay para maging crispy siya. Ayan, start na ako na mag-roll, roll dyan ng tinapay. Bali, pinahiran ko siya ng mabuti ng itlog para yung breadcrumbs didikit talaga doon sa tinapay. Lahat kahit hanggang sa nilagyan ko rin ng breadcrumbs. Kung ano yung proseso na ginawa sa una, yun din yung gagawin hanggang sa panghuli. Ganun lang po. Sunod-sunod lang po yun at the same procedure po. Nakagawa ko dyan ng, bali, yung ginawa ko is 8. Para pag kumain kami, 2 each sa amin kasi 4 kami dito sa bahay. Ayan, tapos na. Ngayon, iluluto na natin tong ginawa nating bread roll. Next, sinindihan ko na yung kalan. Kasi yung kalan namin, kailangan mo sindihan talaga dahil yung battery naubos na. Painitin muna natin yung palay. After natin mapainit, nilagyan na natin ng mantika. Tapos, pagkatapos nun, painitin natin yung mantika, saka natin ilagay yung ginawa nating bread roll. Kailangan yung apoy hindi masyadong malakas para hindi madaling masunog yung breadcrumbs na nailagay dyan sa tinapay. Ang katamtamang apoy lamang po ang ating kailangan para hindi agad masunog yung nailagay na breadcrumbs sa tinapay. Kasi madaling maluto yung breadcrumbs dyan. Kaya kailangan mo ring bantayan, kailangan mong i-check kapag okay na, kapag brownish pwede mo na siyang hanguin. Kaya yan, madali lamang itong lutuin kaya wag nyong iiwanan, lagi nyong babantayan kasi kapag nasunog hindi yan masarap. Kailangan yung katamtamang luto lang, katamtamang kapag brown lang, at sakto ang luto. So dito hindi sila sabay-sabay na naluto kasi mas mainit yung palayok sa may gitna, yung mga nasa gilid, sila yung mga nahuling naluto. So sobrang dali niyang gawin, yung mga nag-crave dyan ng mga ganito, dali-dali lang gawin. Bali yung hotdog na sobra ko kanina, niluto ko na rin para kung halimbawa gusto nilang kainin, hindi, pwede na rin nilang kainin. Ito na ang finished product. Ito na yung nagawa nating bread roll. So, si Nathan ang unang titikim ng aking niluto and let's see kung ano ang magiging reaction or kung anong magiging say niya sa aking nilutong bread roll. Kung approve ba o hindi. Mas masarap kainin to kapag mainit-init pa. Let's see kung anong masasabi ni Nathan sa linuto ni Mami. Anang? Anang? React. It's so yummy. So yummy. Yes. So, para malaman natin kung totoo ba yung sinabi ni Nathan, kailangan yung nagluto kakain din. Kaya, yan, na-prove ko naman na okay talaga siya. Masarap naman. Okay naman din. So, yan, may hotdog, may cheese, malaman. Ngayon, pinatikim ko kay Papa kung ano rin ang magiging say niya. Kahit mo saan? Dakil mita subo yun. Ano na imas? Mayat? Good. Good ka na good. Very good. At si Nathan, hindi pa rin makaget over sa niluto kong masarap daw.